Huwag kang tititig sa bintana ng bahay na iyon sa gabi. Dahil sabi ng mga taga rito may tumitingin pabalik. Mahigit 40 taon nang abandonado ang bahay na iyon. Walang nakatira. Walang bumibisita. Pero tuwing gabi may nakikitang anino sa bintana sa ikalawang palapag. Isang gabi may lalaking dumaan sa lugar na iyon. Narinig na niya ang mga kwento tungkol sa bahay. Pero hindi siya naniniwala sa mga multo. Lumang bahay lang yan, sabi niya sa sarili. Dahan-dahan siyang lumapit. Tahimik ang paligid. Mahaba ang damo. At parang may malamig na hangin na dumadaan kahit walang hangin. Paglapit niya sa pintuan, kusa itong bumukas ng marahan. Madilim ang loob. Puno ng alikabok at sirang gamit. Habang naglalakad siya papasok, bigla niyang narinig ang mabagal na yabag sa taas. Nanlamig ang kanyang katawan. Dahil sigurado siyang siya lang ang tao sa bahay. Pero malinaw ang tunog ng yabag sa ikalawang palapag. Pinilit niyang umakyat sa hagdan. Bawat hakbang niya mas lumalakas ang tunog ng yabag. Pagdating niya sa taas, nakita niya ang isang pintuan na bahagyang nakabukas. Dahan-dahan niya itong itinulak. Walang laman ang kwarto. Walang tao. Isang malaking bintana lang ang nakaharap sa kalsada. Lumapit siya at sumilip sa labas. At doon siya tuluyang natakot. Dahil sa labas ng bahay, may isang lalaking nakatayo at nakatingin sa bintana. Pareho ang damit. Pareho ang mukha. Pareho silang natulala. Dahil ang lalaking nasa labas ay walang iba kundi siya. Siya rin mismo. Hindi siya makagalaw. Parang tumigil ang oras habang nakatitig siya sa sariling mukha sa labas ng bintana. Ang lalaking iyon ay hindi gumagalaw, hindi kumukurap, nakatingin lang diretso sa kanya. Unti-unting napansin niya ang isang bagay na mas nakakatakot. Ang ilaw ng lumang poste sa tabi ng puno ay kumikislap-kislap. Sa bawat kisap ng ilaw may kakaibang nangyayari. Kapag maliwanag ang ilaw, nakikita niya ang sarili niya sa labas. Pero kapag dumidilim sandali ang paligid, ang lalaking nasa labas ay unti-unting napapangiti. Isang ngiting hindi niya kailanman nagawa. Nanigas ang kanyang katawan. Dahan-dahan niyang inangat ang kamay niya para subukang kumaway. Pero ang lalaking nasa labas hindi sumunod sa galaw niya. Sa halip, mas lalo itong umiti. Doon niya napagtanto ang isang bagay na hindi niya kayang tanggapin. Ang nasa labas, hindi siya. Parang may malamig na kamay na dumaan sa likod ng kanyang liig. Bigla niyang naalala ang sinabi ng mga taga roon. Huwag kang titingin sa bintana ng bahay na iyon sa gabi. Dahil may tumitingin pabalik. At ngayon, naiintindihan na niya kung bakit. Unti-unting naglakad ang lalaking nasa labas palapit sa bahay. Hindi ito nagmamadali. Hindi ito nagmamadali dahil alam nitong wala nang tatakbuhan ang nasa loob. Napaatras siya mula sa bintana. Pero nang lingunin niya ang pinto ng kwarto, unti-unti itong bumukas. At sa dilim ng pasilyo, may isang aninong nakatayo. Ang mas nakakatakot, pareho rin ang hugis ng katawan. At bago pa siya makasigaw, may isang bulong na narinig sa tabi mismo ng kanyang tenga. Mahina. Malamig. Parang matagal nang naghihintay. Salamat sa pagpunta. Matagal na akong naghihintay ng kapalit. Kinabukasan, may mga taong dumaan ulit sa lumang bahay. Tahimik pa rin ang lugar. Mahaba pa rin ang damo. At gaya ng dati, walang nakatira. Pero kung may maglakas loob na tumingin sa bintana ng ikalawang palapag sa gabi, may makikita silang isang anino na nakatayo roon. Isang lalaking nakatitig sa dilim. At kung tititigan mo siya ng matagal, mapapansin mo ang isang bagay na kakaiba. Para siyang humihingi ng tulong. Pero huli na. Dahil sa labas ng bahay, sa ilalim ng lumang post ng ilaw, may isa pang lalaki na nakatayo. Tahimik. Hindi gumagalaw. At naghihintay. Nang susunod na titingin sa bintana. At kung sakaling mapadaan ka sa lumang bahay na iyon sa gabi, huwag mong susubukang tumingin sa bintana ng ikalawang palapag.
Dahil baka ang makitang nakatingin pabalik sa'yo ay ang sarili mo rin mismo.